Sabi ni Risa, kasi nungalingan ng mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito yung problema ni like for example yung email kung saan doon itinapon lahat ni Michael yung mga kwento sa kampo ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi ni o sige i-email mo kami dito mo isisend ang lahat ng kwento mo. O na-corroborate din yun sinabi ni Michael. Pero ang point kasi dito, Risa, your witness turned against you. And the problem with Risa, hindi ka naman first time na naganyan. Ginawa mo rin yan, okay? Nagkaroon ka rin ng mga ganyang allegation. Noong panahon, niluluto mo yung issue tungkol sa Farmally. Kinasuhan ka ni Jaime Vegas. Nakasuhan ka doon ng sedition, no? At saka perjury. A certain Jaime Vegas claimed that Ontiveros bribed VJ Almira, who appeared before the Senate Blue Ribbon Committee last September 24 to testify against Farmally, which is being probed for allegedly overpricing pandemic supplies sold to the government. Sa part naman ni Michael, ang lakas ng loob niya na magsabi ng ganong karaming detalye. So malamang kung ganon kakalakas ang loob mo na magsabi ng mga details, may hawak ang ebidensya din. For example, yung tumira sa kondo. Pwede nang i-deny yun ni Rize na wala akong pinapatira sa kondo. Sabi ni Patricia, blanket denial yung kay Risa. Yes, Risa cannot just deny it generally. Kasi nga, when you do a general denial, it becomes negative pregnant and the effect is that you admit all the allegations. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Tumira siya sa kondo ni Risa. Paano kung magbigay ng proof na nakatira talaga siya sa kondo ni Risa? 'Di ba? Lumipat kami sa safe house kasama ang iba pang mga witnesses, sila Matubato and whatsoever, ganyan-ganyan. Paano kung makapag-provide ng proof si Michael? 'Di ba? Hindi ko alam kung sinong handler nito ni Michael Murillo, pero I hope that they are ready with hard evidence as well. Malaking bagay na nagsasalita siya ngayon at sinasabi niya itong mga detalye na to. May mga pinapangalanan siya, ganito yung pinagawa sa akin, meron siyang nabanggit na email. So, it becomes verifiable, no? Ito ang importance nitong monologue ni Michael Murillo dito kasi ang dami niya mga binigay na information. It makes the entire claim na yung propensity ni Risa Ontiveros na magbayad ng mga witnesses ay totoo. Kasi we are now entering the phase of verification and confirmation. He said iba pang victims ng EJK, lahat kaya sila planted. Correct, yun nga yung nakakaano, diba? Kasi once we prove na itong si Michael Murillo, talagang totoo yung mga sinasabi niya, meron siyang mga claims dyan, it would definitely ruin the entire hanash of Risa Ontiveros. And the Senate should investigate this further. Kasi biruin mo ilang hearing ang hinawakan niya ni Risa Ontiveros. Halos isang taon niya nag-hearing para kay Pastor Kibuloy. Magkano ginastos ng pera ng bayan dyan? Pagkatapos yung pala pinagbababayaran lang niya yung witnesses niya dyan? Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ang binigay sa akin. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa. January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. Sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. Diba? May nagtatanong na ano yung motivation niya, what made him come out. I am not really sure, I do not know. He wanted to right his wrong, ganyan. Of course, syempre napaka-altruistic niya, no? I'm pretty sure ginawa niya yan, baka dahil meron din nag-convince sa kanya. Hindi natin alam, kasi kung nabibili nga siya ng 1 million para gumawa ng kwento, hindi natin alam, baka mamaya nakatanggap rin to ng pera to tell this story. Ang kagandahan lang dito sa sentimiento na nilalabas ni Michael Murillo is that he named names
times, he identified the process of how he actually made stories against Pastor Kibuloy and the Dutertes. Nagpaano siya ng mga tao. At marami siya mga impormasyon na sinabi that we can verify. Kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Mag-focus ka na lang dito ka na lang gumawa ng kwento. Tagang ganun yung labanan nila, no? Yung chief of staff ni Attorney ni Risa Ontiveros, ni Senator Risa Ontiveros ay si Attorney J. de la Cruz Bequema. Ito yung lawyer na ito yung lagi nagbubulong-bulong kay Risa. Magaling daw talaga yan eh. And may nagsabi nga dito sa live ko before, si Attorney Harry, parang sinabi daw niya na estudyante daw niya yan sa UP Law. At smart daw talaga. May nagtatanong dito na substantiate ba daw ni Michael Murillo yung kanyang statement before? Hindi nga. Kasi kwento-kwento lang talaga. Talagang testimonial lang talaga yung ambag nila doon. Yung mga kaso against kay Pastor Kibuloy, I don't think it involves yung lahat ng mga tao na nag-testify doon sa Senate. And in fact, yung rape case di umano raw ni Pastor Kibuloy, hindi uma-attend ang witness. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kaming nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Kasi yun, no? Pero nakakabahala yung sinasabi ni na baka kasi baka ang ginagawa nila dito ay may uubusin yung mga kaso ni Pastor Kibuloy. Pag wala na siyang kaso dito, i-extradite siya sa US. Alam mo yun? So it looks like yung diskarte nila dito, they try to get a lot of information from different informant. Pagkatapos they allow them to speak, to share their story, ganyan. Pagkas later on, i-fit nila dun sa general narrative na gusto nila. Ay, hindi, huwag ka na magsalita dyan. Huwag mo nang isama to sa reklamo mo. Ay, yung mga ganun. Talagang meron talagang magic hand na nag-aayos kung papaano nila ilalatag yung general na kwento nila. Ayon kay kay Michael Murillo. This also cemented yung idea na kasi hindi ko maintindihan kung bakit why the Bongbong administration forced the freezing of accounts of all related endeavors kay Pastor Kibuloy, SMNI, KOJC, at saka yung San Jose Maria College, yung lahat ng endeavors na connected yung KOJC, even yung mga charitable institutions at saka yung mga charity works na ginagawa nila. Everything was frozen for a certain period of time. And I find it unreasonable kasi ang kaso ni Pastor Kibuloy is human trafficking kuno. So, ngayon, if i-freeze mo yung assets at saka yung mga pera, yung mga ganyan, if meron kang reasonable belief na yung pera na meron sila is actually earned from those kind of activities. So, galing siya doon. Time has been given na extend yung pag-freeze nila ng assets ng KOJC ni Pastor Kibuloy, na ibang mga members at saka yung mga schools and other facilities na meron si Pastor Kibuloy. Pero, meron ba silang nakita? Wala naman di ba? Wala silang nakita. So, nakakaloka talaga. Malinaw na pinag-iinitan. Kasi,
if they would have strong evidence against Pastor Kibuloy, lumabas na yan dapat. It only proves na nung ginigipit niya si Pastor Kibuloy, nun pa lang rin kayo bumubuo ng storya at nun lang pa rin kayo naghahanap ng ebidensya. And then the slightest evidence that you are going to see, yun na yung gagamitin ninyo para dun sa kaso. And this is just so unjust. Makinig kayo Kaya sa akin, it's very, very important to speak when you see certain injustices. Kasi I know a lot of people do not really want to speak at the time na ginigipit yung KOJC at saka yung si Pastor Kibuloy. Kasi hindi pa nila, parang feeling la, baka meron daw kasi may nagsabi sa akin meron daw talagang problema yan si Pastor, meron daw talagang yan, ganyan. For me, it's very, very important that you stand for what is right, especially if it is unfolding publicly. Kailangan magsalita ka. Hindi naman tayo kasali dyan kasi problema naman na yan ng KOJC. If they can do it to KOJC, they can do it to anyone. They can do it to ordinary individuals, diba? Same goes with Maharlika. Kung si Maharlika, inaatake niya na, kakampi natin. Kasi kakampi naman natin si Jazz Binetray ba ni Jazz ang Duterte legacy? Binetray ba ni Jazz ang mga Kakampi natin yun So for me, it's very important that people are really going to speak up whenever there is an injustice. Kasi paano pagka sa inyo nangyari yung injustice and nobody want to speak up kasi gusto nilang mag-step back, 'di ba? Hindi ko matanggap yung ganon na nakikita mo na yung injustice, nakikita mong hindi totoo pagkatapos wala kang gagawin. Yan yung sa KOJC, yung nangyari sa kanila noon. I noticed a lot of people were, Duterte supporter kami, pero hindi naman ako talaga masyadong naniniwala sa sinasabi ni Pastor yung mga ganon. Labas sa usapan dito kung naniniwala ka sa religion niya o hindi, no? Ibang usapan niya, it doesn't matter. You don't have to be a believer to make a political stand in favor of KOJC, Pastor Kibuloy, and yung mga ginurgur ng administration na to. But because there were clear violation of rights here, kahit sino pa yan, kahit simbahan pa ni Kulafu yan, at ginawa nung BBM administration yung ginawa nila sa SMNI at saka sa KOJC at kay Pastor Kibuloy, if there is something that is so unfair that was done, it is incumbent upon us to communicate yung injustice na yun. Nadamay din na freeze account si Atty. Torion, sabi ni Ayam. Si Michael Murillo, the mere fact na lumabas siya at maraming verifiable information ang isinawalat niya dito sa kanyang confession, it puts him in a situation wherein he can be debunked. 'Di ba? So Risa Ontiveros can definitely debunk everything that Murillo is saying. Yung mga allegations ni Murillo dito, like for example, yung tinao-tao sila, ikaw dito ka sa issue na to, ikaw dito ka sa issue na to, binayaran siya ng 500,000 to do this and 500,000 para siraan ng mga Duterte and 12,000 every information na ipoprovide niya. So, hindi yun magtatapos dun sa personal testimony mo lang. So, tama naman yung nagsabi kanina, no? Ma-offset lang yan ng denial ni Risa Ontiveros. Yeah, ma-offset ng denial ni Risa Ontiveros, but there is some legwork to be done sa part ni Risa Ontiveros dahil marami siyang mga detalyeng sinabi doon. Like, for example, yung email. So, i-debunk niya yung email na kwento. Kung saan, doon niya pinapadala yung mga storya niya. Yung 500,000, yung 12,000, yan. I-debunk niya yung mga ganyan. Yung coordination with Attorney Bequema, yung mga ganyan. I-debunk niya ng siguro, pwede naman niyang i-debunk, pero kailangan niya i-debunk in a way na detalyado. Sabi niya, we have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. So, provide ka ng proof. Proof, madam. Pwede nila i-background check ang mga alias ng mga witnesses, sabi ni Ben Mandat. Totoo. Yung mga pinagsasabi niyang mga pangalan, di ba? Yung revelation ni Michael, parang aral na aral niya. Alam na alam niya ang pangalan ng mga binanggit niya. In fairness, ang galing niya magbigay ng detalye. In sequence talaga. Kaya nga tingin ko may handler siya Humarap kasi siya sa Senate. So basically, inabandon na niya lahat ng kanyang mga sinabi sa Senate. Ngayon, nag-provide siya ng sangkaterbang impormasyon. Yung impormasyon na yon, it makes what he is saying verifiable. So ibig sabihin, ginawa rin ito ni alias Michael na maging ka-debunk yung kanyang testimonya. Kasi may mga detalye. May mga detalye. Sa part naman ni Michael,
ang lakas ng loob niya ha, na magsabi ng ganun karaming detalye. So malamang, kung ganun kakalakas ang loob mo na magsabi ng mga details, may hawak kang ebidensya din. 'Di ba? So sana lang meron siyang ebidensya kasi kung wala siyang napatunayan, malilinis na naman ang pangalan ni HR, sabi ni Red and Gray. Yeah, I agree. Kailangan meron siyang ebidensya. Pero ito ha, for example, yung tumira sa kondo. Pwede na sabihan niya na pwede nang i-deny yun ni Rize. Na wala akong pinapatira sa kondo, wala akong ganyan. Sabi ni Patricia, blanket denial yung kay Risa. Yes, yun nga, parang Risa cannot just deny it generally. Kasi nga, when you do a general denial, it becomes negative pregnant and the effect is that you admit all the allegations. Di ba?